cannot steal from Filipino people and expect to hide or fly away on your private jets. You have the money to run, but you cannot outrun the Republic of the Philippines. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinatitiyak na hindi magagamit o magagalaw ang air assets ng resigned congressman na si Saldico. So we have just concluded yung pag-serve natin ng warrant of arrest laban dun sa tatlong board of directors ng SunWest. And unfortunately, wala sila dito. Tatlong opisyal ng SunWest Construction bigong matagpuan ng mga otoridad sa pagsisilbi ng warrant of arrest sa isang hotel sa Pasay City. Ngayon po ay nasasaksihan nyo ang cash turnover. Ito po ay parte ng restitution. Dito po si Attorney Emil Hoven para po para katawanan ang kanyang kliyente na si Engineer Henry Alcantara para pangunahan ang pagka-turnover ng what appears to be 110 million pesos in cash. Dating DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara nagsauli ng 100 million pesos. Ibinalik na pera, dinala na sa Bureau of Treasury ayon sa Department of Justice. So, huwag tayo magpalinlang na tila, wow, ang dami nangyayari. Sa aktual, wala pang kasong na-file, di ba? Sa mga binanggit na pangalan. Makabayan lawmaker nagbabala kaugnay ng mga kontra-korupsyon ng mga pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pagpapanagot sa mga tiwaling opisyal ng pamahalaan, muling ipinanawagan ng ilang grupo. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po sa bayang napapakinggan sa Radyo Libertad 1350, ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Inatasan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan na tiyaking hindi magagalaw ni Resign Ako Bicol Party List Representative Saldico ang kanyang air asset kasunod ng freeze order. Samantala, iginiit naman ng Malacanang na may basihan ang Pangulo ng kanyang ibulgar na nagtangka ang kampo ni Ko na i-blackmail si PBBM. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. You cannot steal from Filipino people and expect to hide or fly away on your private jets. You have the money to run, but you cannot outrun the Republic of the Philippines. Hindi matatakbuhan ni dating Ako Bicol Party List Representative Saldico ang pananagutan nito sa Pilipinas. Ito ang binigyan diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang panibagong ulat ukol sa flood control projects anomaly. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., inatasan na niya ang mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan para tiyaking hindi magagamit ang air assets ni Ko, kasunod na rin ng freeze order. Ang air assets ni Ko ay pinaniniwalaang nasa Singapore at Malaysia. Ngayong araw, inatasan ko ang DOTR at saka yung CAAP na makipag-ugnayan sa mga kaibigan natin sa Malaysia at saka sa Singapore. Dahil ang mga pag-aari na helicopter at saka eroplano ay mukhang doon tinatago ni Saldico. At nakarehistro po ito sa kanyang kumpanya na tinatawag na Misbis Aviation and Development Corporation. Gate ng Pangulo, dahil sa freeze order, wala na dapat ito sa disposisyon ni Ko. Ngunit nagkaroon na ng freeze order ang AMLAC, kaya lahat ng galaw at disposisyon ng mga aircraft na ito ay lalong-lalo na ngayon ay ipinagbabawal. Dahil kailangan natin ipalaman sa lahat ng mga pugante, hindi pwedeng gamitin ang mga ari-arian na galing sa kaban ng bayan na tinakaw ninyo para tumakas o umiwas sa batas. Kaugnay nito, may mensahe si Pangulong Marcos sa mga personalidad na sangkot sa anomalya na patuloy na nagtatago. Kaya kayo mga pugante, umuwi na kayo. Ang payo ko sa inyo, hindi na kayo turista. Hinahabol na kayo ng batas. Iniulat rin ng Pangulo ang pagbabalik ng pera ni dating DPWH Engineer Henry Alcantara, kung saan magbabalik pa niya ito ng dagdag na 200 million pesos.
At isa pang development po, ngayong araw din kinonfirma ng DOJ na si Henry Alcantara ay nagbalik na ng 110 million sa gobyerno at sa loob ng 2 linggo ay magbabalik pa ng 200 milyon. This government intends to bring back every peso, every asset, every person responsible and return it to the Filipino people. Samantala, binigyan din naman ng Malacanang na may basihan ng Pangulo sa kanyang sinabi na nagtangkang i-blackmail siya ng kampo ni Ko kung saan kapalit ng hindi pagkansela ng pasaporte ay hindi na maglalabas pa ng video ang dating mambabatas. The President has his basis when he said those statements, but as of now, I cannot make further discussion further than what the President said. Ito ang pahayag ng palasyo matapos sabihin ng legal counsel ni Ko na si Attorney Roy Rondain na hindi siya nakipagnegosasyon sa administrasyon. Kaugnay naman ng pagdawit ni Ko kay First Lady Lisa Marcos sa agriculture smuggling, ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, hindi na ito papatulan pa ng unang ginang. Kilala po natin ang First Lady kung paano mag-react sa mga ganitong negatibo na mga balita, mga kwentong walang basihan. Magkikibit balikat lang ang First Lady, alam natin kasi at alam niya kung anong katotohanan. At yun, may mga taong nagtatanggol at nagsasabi kung ano ba talaga yung nangyari. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Pinasok ng mga tauhan ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group National Capital Region at ng National Bureau of Investigation ang isang hotel sa Pasay City. Dala ng mga operatiba ang warrant of arrest upang isilbi sa 3 opisyal ng SunWest Incorporated na akusado sa flood control mess sa Oriental Mindoro. Ito ang balita ni Lea Ilagan. So we have just concluded yung pag-serve natin ng warrant of arrest laban dun sa 3 board of directors ng SunWest. And unfortunately, wala sila dito. Maagang nagsagawa ng briefing ang mga tauhan ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group National Capital Region at mga tauhan ng Pasay Police kanina para sa isang operasyon sa isang hotel sa Pasay. Target ng nasa 100 operatiba kasama ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation na isilbi ang warrant of arrest sa 3 board of directors ng SunWest Incorporated. Ayon kay CIDG NCR Chief, Police Colonel John Giagi, nakakuha sila ng impormasyon na sa naturang hotel na subsidiary ng SunWest Incorporated nagtatago sina Consuelo Aldon, Anthony Ngo at Noel Cao. Sinabi ni Colonel Giagi, pinasok nila ang mga kwarto sa bawat floor ng hotel, maging ang kitchen at housekeeping room. Ang mga guests sa hotel, kusa pang pinapasok ang mga pulis sa kanilang kwarto bilang pakikipagtulungan sa ginagawang paghahanap ng mga otoridad. Gayunman, bigo ang mga operatiba na matagpuan ang kanilang hinahanap. Sa 16 na akusado sa kasong graft at malversation of public funds sa flood control project sa Oriental Mindoro, 7 pa ang hinahanap ng mga otoridad kabilang si Saldico. We already accounted 9. And itong SunWest na ito, wala pang nahuhuli ni isa pa sa kanila. Alam naman natin yung iba dito is nasa ibang bansa. But itong 3 na nandito, yun yung hinahanap natin. But rest assured, yung effort pa rin natin kahit yung nasa labas ng bansa ay tuloy-tuloy. Panawagan ng opisyal sa mga akusado, sumuko na lamang at makipagtulungan sa mga otoridad dahil hindi sila titigil hanggat hindi natatagpuan ang mga ito. Hindi lang naman ito yung tinitingnan namin na pwede nilang pagtaguan. Lahat ng properties na involved yung SunWest, we will go there. May it be buildings, may it be residential, may it be a subdivision, kahit saan po yan, we will exert effort to locate them. May babala din si Colonel Giagi sa mga nagkakanlong sa mga akusado. Lahat ng nagkakanlong, nagtatago sa mga sa mga fugitives na ito,
much better you cooperate with the law enforcers. Kasi pag nakuha namin yan within sa iyong control, ay kakasuhan ka namin. Samantala, kaugnay nito, kinumpirma din ng CIDG na kansilado na ang lisensya ng mga baril ni Vo. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsauli ng pera na nagkakahalaga ng 110 million pesos kanina si dating Department of Public Works and Highways District Engineer Henry Alcantara sa pamamagitan ng Department of Justice. Ayon sa DOJ, nasa 300 million pesos ang inaasahan nilang kabuang isasauli ni Alcantara sa gobyerno. Ito ang balita ni Dante Amento. Ngayon po ay nasasaksihan nyo ang cash turnover. Ito po ay parte ng restitution. Dito po si Attorney Emil Hoven para po para katawanan ang kanyang kliyente na si Engineer Henry Alcantara para pangunahan ang pagka-turnover ng what appears to be 110 million pesos in cash. Kasama ang kanyang abogado, isinauli ni dating DPWH District Engineer Henry Alcantara ang 110 million pesos cash sa Department of Justice o DOJ kanina. Nandoon din ang kinatawan mula sa Land Bank of the Philippines at Bureau of Treasury para saksihan ang turnover ng pera na bahagi ng tinatawag na restitution. Ayon kay Acting DOJ Secretary Frederick Vida, parte pa lang ito ng halaga na nakulimbat o iligal na kinuha ni Alcantara mula sa pamahalaan kaugnay ng flood control projects. Basically, this would fall under amounts of money unlawfully obtained by Engineer Henry Alcantara. Mula sa DOJ, susuriin ng Land Bank at Bureau of Treasury ang pera kung walang peke at bibilangin ang aktwal na halaga. Saka ito ililipat sa pangangalaga ng Bureau of Treasury. Pagkatapos din po nito, gagampanan naman po ng Bureau of Treasury kasama po ang mga kapatid natin sa Land Bank para po i-validate yung cash out itong halaga na sa atin. Dagdag pa ng DOJ, nasa 300 million pesos ang inaasahan na kabuuang isasauli ni Alcantara batay sa deklarasyon nito na kanya nakuha at pagpapakita ng good faith o pagiging sincero. Umaasa silang bago matapos ang taon ay may kasunod pang maibabalik. Nilinaw naman ng DOJ na hindi garantiya ang pagsasauli ni Alcantara ng pera para siya ay maging state witness o hindi makakasuhan. Pera po natin to eh. This is recovery of the people's money. So mahalagang bahagi ho to. Ayon kay Vida, wala ring impormasyon ng DOJ kung saan galing ang pera at kung ito ay tinago o winidraw sa bangko. Samantala, binigyang din ng abogado ni Alcantara na sincero ang kanyang kliyente na isauli ang pera. Umaasa rin aya si Alcantara na maging isa sa batayan ito ng DOJ na siya ay maging state witness. Yun pong inaasahan namin, sana naman ay maging dagdag na puntos iyon para sa kanya. Kasi nga tulad nun, para pinapakita naman namin na handa siya tumulong para sa investigasyon at maging testigo sa ongoing na mga investigasyon. Samantala, si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ay naasahan din na magsasauli ng 7 million pesos sa gobyerno, kaugnay pa rin ng iligal nilang kinita sa flood control projects. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagbabala ang isang makabayan lawmaker kaugnay ng anti-corruption statements ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ginagamit umano para pagtakpan ang kawalan ng aksyon sa mga miyembro ng gabinete na iniugnay sa flood control scandal. Samantala, nakikiisa naman ang mga manggagawa sa film industry sa panawagang papanagutin ng mga tiwaling opisyal at kawani ng pamahalaan. Ito ang balita ni Rosalie Cos. So, wag tayong magpalinlang na tila, wow, ang dami nangyayari. Sa aktual, wala pang kasong na-file, di ba? Sa mga binanggit na pangalan.
Kapansin-pansin para kay House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino ang magkasunod na anunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng ginagawang pagpapanagot sa mga sangkot sa flood control scandal. Partikular na ang update sa rekomendasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI at Department of Public Works and Highways o DPWH sa Office of the Ombudsman na ireklamo. Gayon din ang anunsyong arrest warrant laban kina Saldico at iba pa. Pero naniniwala ang mambabatas pantakip lamang ito sa kawalan ng aksyon ng PBBM administration sa cabinet members na isinasangkot sa katiwalian. Halos araw-araw ngayon may anunsyo si Pangulo mismo, di ba? So para pagtakpan o gawing smokescreen doon sa kawalan ng investigasyon sa sarili niyang gabinete, sa mga pinakamalapit sa kanyang official family, at ayon sa at least two key personalities, Bernardo and Zaldico, ay direktang involved ang Pangulo. No? So talagang kailangang questionin natin, no, kung ginagawa lang bang smokescreen ang sunod-sunod na pag-anunsyo ng mga pangalan. Ano pa nga lang rekomendasyon ng pagkaso. Ganun pa, hindi pa nga aktual na kinakasuhan. Halimbawa, yung mga pangalan kahapon, wala pa namang kinasuhan doon Di ba? Recommendation lang ng pagkaso. Idinamay ni Saldico sa issue ng umano'y 100 billion pesos na halaga ng budget insertions sa 2025 national budget sina PBBM, Budget Secretary Amena Pangandaman at Presidential Legislative Liaison Office Chief Undersecretary Adrian Bersamin. Samantalang idinawit naman sa kontrobersya ni dating Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo sina Public Works Secretary Manuel Bunoan, Education Undersecretary Trigiv Olivar at Executive Secretary Lucas Bersamin. Itinanggi ng Malacanang ang aligasyon ni Ko laban kay PBBM. Kasunod nito'y naiulat naman ang pagbibitiw sa pwesto ni na dating ES Bersamin at Budget Secretary Pangandaman. Pinaniniwala ang isa itong cabinet shake-up dahil na rin sa anomalya sa flood control projects. Pero ipinahayag ng Malacanang na walang internal investigation na ginagawa sa cabinet members ng PBBM administration. Naglakas naman ang loob ang ilang manggagawa sa film industry kahit may pangambang maapektuhan ng kanilang trabaho. Anila sobra na ang katiwalian sa gobyerno kaya panawagan ng mga ito. It's a wrap, mga korap! Lahat ng sangkot dapat managot! Lahat ng sangkot dapat managot! Ikulong na yan, mga kurako! Minsan mas madali na lang manahimik kapag may mali tayo nakikita sa ating kapaligiran, pero ngayon, hindi na po natin kayang piliin ng manahimik. Bilang mga kwentista, mga taga-salaysay, meron tayong responsibilidad na magsalita at maghayag ng katotohanan. Ang pelikula ay hindi lamang libangan. Ito ay salamin ng ating bayan. At paano tayo makakalikha ng tapat na salamin kung tayo mismo takot tayong magsalita? Kahit hindi laging nakikita ng publiko, ramdam na ramdam ng mga manggagawa sa pelikula ang bigat ng korupsyon sa ating bansa. Pondo para sa sining ng kultura ay hindi napupunta sa atin dahil napupunta sa mga iilan na nilalagay sa kanilang mga bulsa. Bukod sa paggunita sa Bonifacio Day sa November 30, sasama sila sa pagkilos kontra katiwalian sa Luneta Park sa Maynila. Samantala, nilinaw naman ng Akbayan Party List na accountability ni PBBM at hindi resignation nito ang kanilang ipapanawagan sa lalahukang anti-corruption rally sa Linggo. Nakatakda naman sumama ang grupo sa gagawing pagtitipon kontra katiwalian sa People Power Monument sa Quezon City. Ang call natin ay for BBM to be accountable, for BBM to explain and respond to the charges, and for BBM to take on concrete political actions, hindi puro propa lamang. Bukod sa pagpapanagot sa mga tiwali, panawagan nila ang pagpasa ng mga panukalang batas na magsusulong sa reforma, gaya ng anti-political dynasty bills at legislative measures na magbibigay ng ngipin sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tiniyak ngayon ng Malacanang na naka-full alert na ang buong pwersa ng National Capital Region Police o NCRPO
para sa ipatutupad na seguridad sa idaraos na 2 trillion peso March Rally sa Linggo, November 30. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, bago pa ang mismong rally ay ide-deploy na ang mga pulis sa iba't ibang strategic areas. Ayon kay Yusek Castro, aabot sa 15,000 police personnel ang naka-duty para magbigay seguridad sa idaraos na rally sa Linggo. So, lagi namang handa ang DILG, ang PNP, at sinabi nga po nila na itong araw na to, November 28, ay full alert na po. I-place na po ang NCRPO on full alert. At para po magkaroon ng maximum police presence at tamang deployment. 15,097 police personnel po ang i-deploy para dito po sa rally na to. Muling idaraos ang 2 trillion peso March Rally upang igiit ang pagpapanagot sa mga opisyal ng pamahalaan na sangkot sa talamak na korupsyon. Magpapatupad ng gun ban ang Philippine National Police kasabay ng trillion peso March sa Linggo, November 30. Ito kasunod na rin ang inaasahang pagdagsa ng mga Pilipinong nais na magpahayag ng kanilang saloobin dahil sa kaliwat ka ng katiwalian sa pamahalaan. Sa memorandum ng Office of the Acting Chief PNP, iiral ang gun ban simula alas 12:01 ng umaga ng Sabado, November 29 hanggang alas 11:59 ng Lunes, December 1. Lain nito na mapanatiling maayos at mapayapa ang mga idaraos na aktibidad sa nasabing araw. Una nang inihayag ng PNP na gagawin nila ang mga hakbang upang hindi na maulit pa ang marahas na pagkilos ng ilang grupo sa Maynila noong September 21 protest. Abiso po sa mga motorista, ilang mga kalsada sa lungsod ng Maynila ang pansamantalang isasara sa mga motorista. Kaugnay ng idaraos na 2 trillion peso March Rally sa darating na Linggo, November 30. Ilan sa mga isasara ang area malapit sa Mendiola, Diwasang Bonifacio at Ayala Bridge kung saan inasahang magtitipon-tipon ang maraming mga taong lalahok sa rally. Nagbigay naman ng ilang gabay ang MMDA para sa alternatibong ruta na maaaring daanan ng mga maapektuhang motorista. Para sa kumpletong detalye ng road closure at rerouting, maaaring i-check ang official Facebook page ng MMDA. Sa susunod na linggo ay maaari nang mapanood ng publiko ang pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ito ay kung may resource person na papayag sa live streaming ng pagdinig. Ito ang balita ni Rosalie Cos. As all of you know, our guidelines is for live streaming kasi we want to be as transparent as possible para makita ng publiko kung ano ang sinasabi ng aming resource persons at para ma-inform rin yung publiko. So, we're ready to live stream. Handa na ang Independent Commission for Infrastructure o ICI na isa publiko sa pamamagitan ng live streaming ang kanilang pagdinig kaugnay ng mga anomalya sa flood control projects sa pamahalaan. Sa isang panayam, sinabi ni ICI spokesperson, Attorney Brian Kitosaka, na hinihintay na lamang nila kung sino man sa mga resource person ang sang-ayon na isa publiko ang kanilang pagharap sa pagdinig at kung hindi sila hihingi ng executive session. Kung walang request for any executive session, we will have to go live stream. So they would have to justify why they're asking for an executive session based on our guidelines, which is also based on existing law and jurisprudence and pronouncement by the Supreme Court. Tiniyak naman ng opisyal na ia-anunsyo nila kung sino-sino ang mga resource person na haharap sa komisyon sa mga darating na araw. Isa sa inaabangan ay ang pagharap ni Ilocos Norte Representative Sandro Marcos. Ngunit ayon kay Osaka, wala pang katiyakan ito kung kailan. Nitong nagdaang linggo ay inilabas na ng ICI ang guidelines ng komisyon kaugnay ng pag-livestream ng kanilang mga proceeding. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Libo-libong manggagawa ang naapektuhan ng flood control scandal. Kaugnay nito, siniyasat sa budget debates ng Senado
ang aksyon ng Department of Labor and Employment o DOLE para sa mga manggagawang apektado ng korupsyon sa flood control. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. So ano pong ginagawa niyong hakbang, good sponsor, o ginagawang hakbang ng department, o may plano ba silang nakahanda sa mga apektadong mga workers, na mga contractors na nawala ng trabaho dahil sa pagkansela ng kanilang lisensya sa ilalim ng Philippine Contractors Accreditation Board o PICAB. Sila po kasi yung mga skilled workers na nawala ng trabaho, Mr. President. Nakikipag-ugnayan na ang Department of Labor and Employment o DOLE sa mga asosasyon ng mga kontraktor. Ito ang inihayag ni Senador Sherwin Gatchalian, chairperson ng Senate Committee on Finance at sponsor o taga-depensa sa panukalang budget ng DOLE. Tugon ito sa pagsisiyasat ni Senador Risa Ontiveros kasabay ng plenary deliberation para sa proposed 2026 budget, partikular na ng ahensya. May figure po ba ang DOLE kung ilan ang naapektuhan nitong recent development, Mr. President? Mga 100,000 po ang estimate ho nila. Alright. No? So, marami-rami din, Marami-rami Mr. rin. President. Marami-rami Opo, rin. ibig sabihin, 100,000 na pamilya na apektado at talagang umaasa Correct. sa urgent at saka longer term assistance. Batay sa impormasyon mula sa mga opisyal ng DOLE, sinabi ni Senador Gatchalian na nagkaroon ng pagbagal sa industriya ng konstruksyon. Kasabay nito, mayroon naman anyang mga temporary employment assistance ang kagawaran para sa displaced construction workers. Marami sa mga construction workers, mga hindi naman ho sila regular employees. Marami dito ay mga contractual employees. So meron silang mga temporary work assistance. And then meron rin ho silang mga convergence program with TESDA insofar as reskilling and upskilling. No? So ang importante lang dito, sabi ni Secretary, yung construction industry itself ay makipag-ugnayan sa DOLE. No? Kung meron mga displacement because of this flood control issue. Kasunod nito, humingi ng paglilinaw si Senador Ontiveros hinggil sa iba pang plano ng DOLE. Partikular ito sa pagkakaroon muli ng masiguradong trabaho para sa mga apektadong construction worker, kabilang na ang mga hindi regular na manggagawa. Ngayon, yung kanina na pag-usapan natin ni Senator Joel in job search program, which we plan to increase the amounts, kasi nga ini-expect ko natin na marami pong disruption sa labor market this coming few months, no, because of this issue. Meron pong ganun silang mga activities para ma-rechannel natin yung mga construction workers working in government. Baka merong available na trabaho sa private sector. No, kasi ang construction naman in the private sector hindi naman affected. Tuloy-tuloy pa rin ang growth in the private sector. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dumipensa si Senador Sherwin Gatchalian sa isyung may mga proyekto umano sa 2026 General Appropriations Bill ang binura ng Senado. Ayon sa Senate Finance Committee Chairperson, sa mahigit 6,000 proyekto ng DPWH ay 28 lang ang tinanggal mula sa panukalang budget. Nilinaw ni Gatchalian na mga proyektong ito na may kabuang halaga na 1.2 billion pesos ay mga duplicate at repetitive projects. First time in-upload yung committee report, Senate, in history. Kaya pag titignan nila yung committee report at hindi nila makikita yung project nila, akala nila binura namin yung projects. Hindi totoo yun. Dahil inamit ang committee report kung ano yung mga bagay na tinanggal sa copy. So makikita mo lang yung mga amendments sa gap. So may confusion lang. Because fiction. In-verify naman habitus patawad sa focus. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid ng ating global correspondent na si Marby Delphine mula sa Perth, Australia. Magandang gabi naman sa inyo dyan sa Pilipinas, Bernard. Natapos na ang firefighting operation sa Wang Fu Court sa Hong Kong makalipas ang mahigit 24 na oras.
Miyerkules ng hapon nang magsimula ang sunog hanggang sa mabilis itong kumalat sa 7 gusali ng apartment complex at itinuring na isa sa pinakamalaking sunog sa kasaysayan ng Hong Kong. Ito ang balita ni RK Yorka. Nabalot ng matinding hinagpis at pagkabigla ang mga kaanak ng mga biktimang nasawi sa pinakamalaking sunog na naganap sa Hong Kong sa loob ng ilang dekada. Sa huling dala, umakyat na sa 128 ang bilang ng kumpirmadong nasawi mula sa sunog. 70 ang injured at 16 na katawan pa ang kumpirmadong nasa loob ng mga gusali. Daan-daan din ang inilikas at kalahati sa mga ito ay nasa temporary shelters pa. Ayon sa pamahalaan, tapos na ang firefighting operations at largely extinguished na ang apoy. Mahigit 1,000 apartment unit na rin ang napasok ng mga rescuer sa paghahanap ng mga posible pang nakaligtas sa sunog. Sa mga ospital at community centers, nagsisiksikan ng mga naghahanap ng kamag-anak. 我睇唔到，即係我自己嘅親屬冇，嗰度 definitely 冇。咁就進一步，如果佢再有多啲相就。聽日可能會再嚟睇，即係佢哋一路 update 個相。 Maging ang mga nakatira malapit sa Wang Fu Court na nasaksihan ang paglamon ng apoy sa mga gusali, nakaramdam ng matinding takot. 我真係都覺得幾恐怖嘅，真係你我應該算係睇住佢從一棟變成2棟，之後而家好似3棟，即係而家好似就嚟到4棟啦，咁即係其實真係幾恐怖下。 你諗下一個屋企冇咗喎，燒毀喎，換轉邊個都心急啦，係咪啊？感同身受啦，真係好難受㗎。其實個屋企啊咁樣燒咗佢喎，真係形容唔到咯。我諗香港可能開埠以嚟都未試過呢啲咁嘅火喎，呢一下子咁多棟都燒。 Ang ibang residente na nakaligtas sa sunog ikinuwento ang kanilang karanasan. 晏晝2點幾就嗰邊宏福苑着火。 咁10分鐘後咧，就有都差唔多半個鐘啦，就有警察上嚟，逐家逐戶敲門叫我哋離開啦，有危險啊咁樣，叫我哋關埋窗門、閂埋門，攞埋鎖匙啊、證件啲落樓，咁我哋咪攞晒啲嘢落樓咯。咁到夜晚同埋到下晝5點零鐘啊，我哋咪喺大家樂坐咯。即係好彩，但係唔好彩咧，就係。 要咁多條人命換翻嚟咯，真係好傷感。 Ang ilan sa kanila nananawagan din sa pamahalaan na sana ay hindi ipagsawalang bahala ang insidente upang hindi na ito maulit pa. 無論係細節上面啊，即係可能係一啲市民安置啦，或者係究竟係原因係咩咧？我諗可能大家最想知係原因。 Iniimbestigahan ng mga otoridad ang posibleng paglabag sa safety standards sa gitna ng renovation ng mga gusali. Posibleng substandard mesh, plastic sheeting at highly flammable polystyrene boards ang naging sanhi ng mabilis na pagkalat ng apoy. Kinumpirma rin ng Labor Department na 16 na beses nitong sinuri ang site at nag-issue ng babala sa contractor ilang araw lang bago ang sunog. Napag-alaman din na hindi gumagana ang lahat ng fire alarm sa 8 gusali ng residential block. 3 na ang inaresto ng mga otoridad at sinasabing responsable sa naganap na sunog. RK Liorca, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inihayag ng Philippine Consulate General sa bansang Hong Kong na sa ngayon ay nasa 58 Pilipino na ang natukoy sa mga naninirahan sa nasunog na Tai Po Residential Towers. Sa pinakahuling ulat ng konsulada, ligtas naman ang mga ito, ngunit isa ang nananatili sa ospital. Isa rin ay hinahanap pa sa ngayon. Samantala, patuloy naman ang ginagawang verification ng konsulada sa kalagayan ng 71 Pinoy na nakarehistro sa Wang Fu Court. Ito ay dahil hindi pa matiyak kung ang mga ito ay nagpalit na ng employer o lumipat ng tirahan o di kaya ay umuwi na ng Pilipinas bago pa mangyari ang sunog. Tuloy pa rin ang main ceremony sa Kai Tak Stadium ng Mama Awards 2025 sa Hong Kong sa kabila ng nangyaring sunog na tumama sa lungsod ngayong linggo. Lilinaw ng Mama Awards, ipapalabas pa rin ng live ang programa kasama ang mensaheng Support Hong Kong
at donasyon para sa mga biktima. Gayunman, kinansela na ng mga organizers ang red carpet event bilang pakikiisa sa pagluluksa kasunod ng pagkasawi ng mahigit 100 individual sa sunog. Nagpahayag ang Mama Awards na layo ng kanilang produksyon na maghatid ng pag-asa at ginhawa sa publiko. Ang Mama Awards ay isa sa mga nangungunang music awards shows sa Asia na nagbibigay pugay sa mga natatanging K-pop at iba pang Asian music artists habang nagtataguyod ng pagkakaisa at inspirasyon sa pamamagitan ng musika. Umakyat na sa 84 ang bilang ng mga nasawi sa serye ng pagbaha at pagguho ng lupa sa Sumatra, Indonesia ngayong linggo, habang marami pa rin ang hindi natatagpuan. Pinakamatinding tinamaan ang North Sumatra kung saan 62 ang naiulat na patay, halos 100 ang sugatan at higit 60 pa ang pinaghahanap habang nananatiling putol ang linya ng komunikasyon at daan sa ilang lugar. Sa West Sumatra, 22 ang kumpirmadong nasawi at 12 ang nawawala. Sa Aceh, kinailangang ilikas ang halos 1,500 mga residente matapos magresulta ng landslide at kawalan ng kuryente dulot ng walang tigil na pag-ulan. Bukod sa Indonesia, nakaranas din ng walang tigil na pag-ulan at malawakang pagbaha ang ilan pang bansa sa Asia gaya ng Thailand, Malaysia at Sri Lanka. Inihayag ni Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei na hindi worthy o hindi karapat-dapat ang administrasyon ni US President Donald Trump na makipag-ugnayan o makipagtulungan sa Iran. Sa kanyang talumpati para sa pagdiriwang ng Basij Forces, iginiit ni Khamenei na nabigo ang US at Israel na makamit ang kanilang mga layunin sa 12 araw na digmaan noong Hunyo na nagtapos sa isang US-brokered ceasefire matapos tamaan ng extraordinary strikes ang mga nuclear facility ng Iran. Pinuri rin niya ang pagkakaisa ng publiko sa gitna ng digmaan na aniyay nagpatunay na maging ang mga kritiko ng pamahalaan ay nanindigan para sa bansa. Muli ring pinabulaanan ni Khamenei ang pahayag ni Trump na nawasak na ang nuclear program ng Iran. Dagdag pa ng Iranian leader, puro kasinungalingan lang ang ang ulat ng White House at hindi totoong nagpadala ng mensahe ang Tehran sa Washington. یه چنین دولتی در قرآن نیست که کسی دولتی مثل جمهوری اسلامی به دنبال ارتباط با او و همکاری با او. Nagpahayag si US President Donald Trump na plano niyang ipatigil ng permanente ang pagpasok ng mga migranteng mula sa mga tinawag niyang third world countries. Hindi niya pinangalanan ng anumang bansa, ngunit iginiit niyang kabilang sa paghihigpit ang mga kasong inaprubahan noong administrasyon ni dating Pangulong Joe Biden. Sinabi rin ni Trump na tatanggalin niya ang mga federal benefits para sa mga hindi lehitimong mamamayan ng Estados Unidos, ipapadeport ang mga itinuturing na banta sa seguridad at posibleng bawiin ang pagiging naturalized citizen ng mga migranteng umano'y ng gugulo sa US. Sinabi ito ni Trump matapos ang shooting incident kung saan 2 National Guard ang nasaktan, kung saan isa sa kanila ay pumanaw na. Isang Afghan national na nabigyan ng asylum sa US ang sinasabing suspect sa naturang insidente. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Perth, Australia, ako si Marvy Delfin. Magandang gabi. Handa ang Presidential Communications Office o PCO na makipagtulungan sa nais ni Senator Robin Hood Padilla na imbestigahan ng Senado ang ahensya ukol sa umano'y pagpapakalat ng hindi beripikado at nakalilitong impormasyon. Ayon kay PCO Secretary Gomez, makikipagtulungan ng PCO sa Senado para magawa nito ang kanilang trabaho. Ayon naman kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, malinaw na ibinibigay ng PCO ang mahalagang impormasyon na dapat malaman ng publiko sa kanilang press briefing. It's kind of disappointing because had he viewed
the press briefing in full, he would have observed and witnessed how we deal with the government programs and government projects for the people. Palaisipan para sa Bureau of Immigration ang kumakalat na impormasyon na nakalabas na umano ng bansa si Cassandra Leong, ang associate ng Lucky South 99, ang Pogo Hub na nadiskubre noon sa Porac, Pampanga. Hinala ng immigration, maaaring dumaan sa backdoor o gumamit ng ibang pasaporte si Cassandra Ong. Ito ang balita ni Evan Alvarez. And we find it very, siguro, confusing to say that she has left the country, because when she was arrested by the law enforcement agencies, kasabay ni Alice, kinuha nila yung passport niya. Walang record mula sa Bureau of Immigration na nakalabas na ng bansa si Cassandra Leong na siyang representative ng Pogo Hub na Lucky South 99. Kamakailan na pag-alaman sa Senado na nakalaya na mula sa pagkakadetine sa House of Representatives si Cassandra noong December 2024. Bunsod umano ng health condition, kasabay na rin ang transition ng Kongreso papunta sa 20th Congress. Ayon sa tagapagsalita ng Bureau of Immigration, walang bansang tatanggap kay Cassandra kung hindi niya hawak ang kanyang pasaporte. Pero if you're going to hop from one country to another, you will need a passport. If she doesn't have her passport, then she will not be able to go to Japan or to any other countries because she does not have her passport. Giit pa ni Sandoval, nakikipagtulungan na rin ang BI sa Department of Foreign Affairs upang alamin ang kinaroroonan ni Ong. Ngunit batayan niya sa ulat ng DFA, wala pang solidong ebidensya na nasa abroad na nga ito. Kahit ang abogado ni Ong na si Attorney Ferdinand Topacio, walang ideya sa kinaroroonan ngayon ng kanyang kliyente. Since after December, communications between my client and my law firm have been few and far between. So wala po kaming impormasyon pong mai-share po tungkol dyan. Ayon pa kay Attorney Topacio, dahil sa tagal na nitong hindi nakakausap si Ong, hindi na nito maalala ang kanilang huling komunikasyon. Hindi rin ito makumpirma kung nasa abroad ba si Cassandra o nandito pa rin sa Pilipinas. Kinan sila ang kanyang passport pero kamakailan lang yun. Kung siya ay lumabas ng bansa na hindi kansilado ang kanyang passport, syempre po, there's always a possibility, anything is possible. Samantala, pinangangambahan naman ng Bureau of Immigration na gumagamit ng backdoor ang mga pugante para makaalis ng Pilipinas. Isa rin anyang maaaring tingnang posibilidad para makapanatili sa ibang bansa ay ang pagkakaroon ng iba pang pasaporte bukod sa nakansela ng Philippine passport. If they use an illegal migration corridor and probably has a legitimate passport maybe of some other nationality, then that could be a possibility. Tiniyak naman ng Bureau of Immigration na may koordinasyon ng Pilipinas sa International Criminal Police Organization o Interpol upang hingan ng tulong para hanapin ang mga puganteng pumupunta ng ibang bansa upang takasan ang batas dito sa Pilipinas. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Fully operational na ang Angat Water Transmission Improvement Project Tunnel No. 5 sa Norsagaray, Bulacan na inaasahang makatutulong para sa mas maayos na access sa supply ng tubig sa Metro Manila, Bulacan, Rizal at Cavite. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbubukas ng operasyon ng naturang proyekto kanina na magiging solusyon sa pabalik-balik na problema ng water interruption sa mga komunidad. Ito ang balita ni Nestor Torres. Pag wala pong tubig, dahil nagtitinda po kami ng Paris Mami, kailangan may tubig kami kasi yung mga panghugas namin sa mga, mga gamit, kailangan na pag wala pong tubig, mahirap pong kumilos. Sa tungkol sa tubig, kasi pag magpapakulo ako ng sabaw, gamit ko yung tubig. Kung walang tubig, nahihirapan kami. Mineral minsan. Medyo mahal.
Problemado ang mag-asawang Dexter at Bernie Baso ng Barangay Bangkal, Malolos sa Bulacan dahil sa tuwing magtitinda sila ng mami sa lansangan, madalas ay wala silang magamit na tubig na kailangan sa kanilang hanap buhay. Problema rin nila ang mahinang tulo ng tubig sa gripo, kaya't pahirapan pati na ang kanilang paglalaba at pampaligo sa araw-araw. Kaya para may magamit, nagtitiis na magpuyat ang mag-asawa para lamang makapag-ipon ng tubig sa gabi. May mga pagkakataon pa na dumadayo sila sa ibang barangay para lamang makapag-igib at may magamit na tubig. Pag wala pong tubig, mahirap po talaga para sa negosyo namin. Kailangan po namin ng tubig. Puti na lang sa gabi po pag may imbak po kami mga tubig sa drum. Pero pag kulang pa rin po, dumadayo pa po kami sa ibang lugar na nanghihingi po kami ng tubig, nakikisahod po kami. Ilan lamang ang sina Bernie at Dexter sa libu-libong Pilipino sa Luzon na namroblema sa supply ng tubig. Kaya naman, para masolusyonan ang matagal ng suliranin sa tubig ng maraming residente sa Metro Manila, Bulacan, Rizal, Cavite at ibang karatig lalawigan, kaninang umaga ay pinasinayaan na ang bagong Angat Water Transmission Improvement Project Tunnel No. 5. Kanina, personal na binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang proyekto. Ayon kay PBBM, tinatayang 20 milyong residente mula sa Metro Manila at karatig lalawigan ang inaasahang makikinabang sa nasabing Angat Water Transmission Source. Tiniyak din ng Pangulo na ang bagong tunnel ay magdadala ng kapasidad na 1.6 billion liters ng tubig bawat araw, na magpapataas sa kabuang transport capacity ng sistema mula 6 billion patungong halos 8 billion liters daily. Right now, almost 90% of the water used by almost 20 million people in Metro Manila, in Bulacan, parts of Cavite, and Rizal pass through this system. These numbers show how important it is to keep the Angat system strong, reliable, and future-ready. And this is why the establishment of Tunnel No. 5 is not only important, it is essential. Ang Tunnel No. 5 ay magiging backup rin sa mga lumang tunnel na kailangang isaayos. Sa pamamagitan nito, maibabalik sa operasyon ang mga dinaraan ng tubig na matagal nang isinara para sa maintenance. Pwedeng pagdaanan ng tubig. Yung mga tunnel po na sinara dahil kailangan na mag-maintenance, maaari na ngayon natin buksan ulit, magbalikan ulit, baka may pag-aasa pa, baka may rehab pa para magamit pa rin natin. Mas magiging handa ang ating mga komunidad sa panahon ng tagtuyot. Sa kasalukuyan, mahigit 90% ng tubig na ginagamit ng 20 milyong Pilipino sa Metro Manila, Bulacan, Cavite at Rizal ay dumadaan sa Angat system. Kaya naman, binigyang diin ng Pangulo na dapat itong manatiling matibay at handang harapin ang panahon ng tagtuyot at epekto ng climate change. Samantala, umaasa naman ang mga kagaya ni Dexter at Bernie na matutugunan na ng proyekto ang matagal nilang problema sa tubig. Ang Angat Water Transmission Improvement Project ay naisakatuparan sa pangunguna ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS, katuwang ang Maynilad at Manila Water. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi pinagbigyan ng International Criminal Court Appeals Chamber ang apela na interim release o pansamantalang pagpapalaya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa unanimous decision ng pre-trial chamber, rejected ang 3 grounds na iprinisenta ng depensa para pagbigyan ng interim release sa dating Pangulo ng Pilipinas. Samantala, hindi dumalo si former President Duterte sa pagbasa ng hatol, habang present naman ang kanyang abogado na si Attorney Nicholas Kaufman. Sa ngayon ay 9 na buwan nang nakadetine sa ICC Detention Facility si dating Pangulong Duterte kaugnay sa kasong Crimes Against Humanity na kinakaharap nito. Nagsimula ng magbukas ng transparency portal ang ibang government-owned or controlled corporations o GOCCs. Ayon sa Department of Information and Communications o DICT, susunod na rito ang ibang malalaking departamento. Ito ang balita ni Nel Maribuhok.
sana before end of the year, lahat ng GOCCs may transparency portal na. Gaya po ng PhilHealth at gaya po ng SSS. So, marami. Lahat naman ng makausap ko gusto nila. Umaasa ang Department of Information and Communications Technology o DICT na lahat ng ahensya ng pamahalaan ay magkakaroon ng transparency portal ngayong taon. Para sa administrasyon, mahalaga ang transparency portal sa mamamayan upang malaman kung saan napupunta ang buwis. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, malaking tulong rin ang portal na ito sa gobyerno. Para naman po sa gobyerno, para po sa amin, nagpapalakas ng tiwala ng publiko. Mas mahirap maitago ang irregularities. Mas mabilis at standardized ang reporting sa bawat ahensya. At ito po'y panglaban po natin sa korupsyon. Una nang nagbukas ng transparency portal ang Social Security System o SSS at Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Susunod na rin dito ang mga malalaking kagawaran tulad ng Department of Education at Department of Health. Ayon sa President at CEO ng SSS na si Robert Joseph Montes de Claro, makikita ng mga miyembro ng SSS kung saan napupunta ang kanilang pera. Through DICT, through technology, we are able to communicate better ang performance and datos ng SSS. Mula sa kung saan ho ginagamit, saan ho ini-invest ang pondo ng SSS, kung nasan ho ang mga miyembro ng SSS, at kung paano ho in the future mag-avail ng different services ho ng aming ahensya. Binigyan din ng DICT na base na rin sa direktiba ng Pangulo, gamitin ang teknolohiya para labanan ng korupsyon, gawing episyente anya ang serbisyo at ibalik ang tiwala ng publiko sa gobyerno. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nasawi ang isang kawani ng Department of Public Works and Highways Region 2 matapos na matabunan ng gumuhong lupa sa bayan ng Santa Praxedes sa probinsya ng Cagayan. 3 naman sa kanyang mga kasamahan ang nakaligtas sa aksidente. Ito ang balita ni Grace Doctolero. Mga around po ng 7:45 AM po, nag-monitor po yung dalawang DPWH. Nag-monitor po sila ng landslide. Sila naman po yung natabunan. Yung isa po is patay na, yung isa stable naman na po. 3 lalaki ang nasa isang road construction para magbantay at mag-monitor dahil sa nararanasang pag-ulan. Hindi nila agad napansin ang pagguho ng lupa bagaman nakaiwas ang dalawa, ang isa ay tuluyan ng natabunan. Ayon kay Jeril Gay Balaan ng Disaster Risk Reduction and Management Office ng Santa Praxedes, kasama ang 3 sa mga nagbabantay upang panatilihing ligtas ang kalsada. Tiniyak naman ng opisyal na nasa maayos ng kalagayan ang mga kasamahan ng biktima. Bale, 5 po kasi sila ma'am na nag-maintenance po. Yung mga iba po nasa San Miguel, Tuawen. Yun po yung binabantayan po nila ma'am kasi po continuous po yung pag-fall po ng mga rock at saka mga putik. Yung 2 po, nag-monitor po sila sa ibang barangay po, like dun po sa San Juan. Dun po nangyari po yung pag-landslide. Nag-monitor po sila ng landslide po sana. May suporta na rin ang lokal na pamahalaan sa pamilya ng nasawi sa mga naapektuhang kawani. Ang San Juan Road ay maaari ng madaanan matapos ang isinagawang clearing operations ng mga otoridad, habang limitado lamang ang pagdaan sa San Miguel o Tuwaen kasabay ang babala ng pag-iingat habang nagpapatuloy ang malakas na ulan. Yes ma'am, delikado po kasi may mga area po doon na nagla-landslide. So yung landslide ngayon po is bago na naman. Pero mga prone areas po kasi ng landslide po doon kasi boundary po ng Ilocos at saka Cagayan po. Pero part po ng San Juan. Patuloy ang monitoring ng mga otoridad at clearing operations upang maibalik ang normal na daloy ng trapiko sa lugar. Inihayag naman ng lokal na pamahalaan ng Santa Praxedes ang kanilang pakikiramay sa naiwang pamilya ng biktima. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nanindigan ang Land Transportation Office na tuloy sa Lunes, December 1, ang gagawin nila ang panghuhuli at pag-impound sa mga light electric vehicle na makikitang dumadaan sa mga pangunahing kalsada.
Kaugnay nito, bubuksan na rin sa susunod na buwan ng LTO ang pagpaparehistro para sa mga e-bikes at e-trikes. Samantala, sinabi naman ng isang kongresista na walang legal na basihan ang gagawing panghuhuli ng LTO laban sa mga light e-vehicle. Ito ang balita ni Benedict Samson. Naintindihan natin na marami tayong mga kababayan na magagalit. Pero ang ating priority po dito, yung kanilang seguridad, yung kanilang safety sa kalye, na hindi sila maaksidente. Simula sa December 1, huhulihin na ng Land Transportation Office ang mga light electric vehicle na makikitang dadaan sa major thoroughfares sa bansa. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Marcus Lacanilaw, sa naturang petsa, i-impound na nila ang sinumang mahuhuling light electric vehicle tulad ng e-bike at e-trike na dadaan sa malalaking kalsada. Opo, bawal pa rin po sa National Highway kasi iba po kasi yung kita naman po natin, maaring lahat kayo nagmamaneho, kita po ninyo yung diferensya talaga na yung pagtakbo ng e-bike, tumatakbo sa National Highway, nagiging cause po talaga ng mga aksidente. Kaya yun nga po, parati kong sinasabi, yung road safety, yung kapakanan nila, para hindi po sila mapahamak. Dagdag pa ng LTO Chief, magkakaroon naman ng information drive sa mga EV na makikitang dumadaan sa secondary road base na rin sa rekomendasyon ng Department of Transportation. Magkaroon man ng time ang LGU na ma-inform yung mga area nila, kaya bigyan natin sila ng time. So 5 days doon po sa mga secondary roads or yung mga nasa loob ng mga bayan. Pero yun pong mga national highways, tuloy po yung December 1. Sinabi rin ng LTO na sa susunod na buwan ay posibleng magkaroon ng registration para sa light e-vehicle, lalo na yung mga ginagamit pampasada. Ayon sa LTO, mahalaga na maipaunawa sa mga nagmamaneho nito ang importansya ng road safety. Ready ang LTO na ma-register sila. Bubuhayin lang yung old admin order. Pero hindi lahat na pwedeng irehistro. Bakit? Kasi mayroong mga safety concerns. Hindi lahat ng e-bikes capable na magamit ng publiko. Bakit? Dahil sa safety concerns. Hindi naman po yung ang focus, baka isipin ng tao, hindi, rehistro para ng pondo, hindi po. Yung road safety, tingnan po natin, napakataas po nung aksidente na concern ang e-bikes. Sinabi naman ng Metropolitan Manila Development Authority na existing na ang kanilang ginagawang paninita sa mga naturang electric vehicle na dumadaan sa mga malalaking kalsada. Well, kami on our end, doon po sa aming mga karsada na nasa aming jurisdiction, tuloy-tuloy naman po yan. Kung nyo matatandaan, about a year ago, meron na pong ipinasa ang DILG na kautusan dyan at yan po ay sinusuga ng Metro Manila Council na ipinagbabawal po talaga yung mga electric vehicles na ganyan sa major thoroughfares. Kaugnay nito, ang lokal na pamahalaan ng Navotas City ay nagpahayag ng kanilang pagtalima sa naturang kautusan. Pero kung titingnan nyo, yung mga dumadaan ng R10, C4, tsaka C3, lahat yan mga container trucks. So kung sasabay mo yung mga e-bike, yun nga, na walang regulasyon, walang training, syempre ang gusto natin talaga dito, yung sabi nga ni Chairman, yung safety ng mga tao. Baka sila rin yung maapektuhan. So dapat talaga, sa tingin ko, ay ipatupad natin yan para sa safety ng mga kababayan po natin. Samantala, ayon naman kay House Public Accounts Committee Chair at Transport Committee Member Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, walang legal na basihan ng LTO para gawin ang apprehension at pag-impound ng mga naturang sasakyan dahil nakasaad sa Electric Vehicle Industry Development Act o EVIDA Law na pribado man o for hire ay maaari itong gamitin sa lahat ng major roads. Panawagan naman ng kongresista na itigil na ng DOTR, LTO at MMDA ang anumang plano o polisiya laban sa paggamit ng LEV at tiniyak na papanagutin nila ang naturang mga ahensya sa pamamagitan ng congressional proceedings. Ngunit giit ng LTO, nakahanda silang makipag-usap kay Congressman Redon at mayroon din silang pinangahawakan para ipatupad ito sa Lunes. Kami naman po ay anytime na maaari nilang ipatawag at makipag-usap sa kanila, dialogo sa kanila para malinawan. Kasi
lahat naman tayo ang habol natin road safety Pati naman si Congressman, road safety din ang hangarin yan. So yun pong safety ng publiko sa kalsada ang number 1 priority. Ayon naman sa LEB user na sila Arne Garcia, hindi siya pabor kung ang kahit sa looban lang nagmamaneho ng LEB ay i-require pa ng LTO na magkaroon ng rehistro. Bagamat may kaalaman siya sa batas at mayroon siyang non-professional license, hindi pa rin siya pabor na mahihirapan pa ang ibang may LEB na kailangan pang gumastos sa pag-a-apply ng rehistro. Kagaya nito, dadalhin pa namin sa LTO. Tsaka dito lang naman kasi kaya looban lang ako, hindi ako lumalabas ng EDSA, kaya hindi ako pabor. May lisensya ako, non-pro. Pero yung sa iba na gagastos pa talaga, wala dagdag na naman yung sa problema na naman. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Asahan na ng mga motorista ang malaking rollback sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Base sa 4-day trade monitoring ng Department of Energy o DOE sa means of Platts, Singapore, nasa 30 sentimos ang maring mabawas sa kada litro ng gasolina. 3 pisong tapyas naman sa kada litro ng diesel at kerosene. Ayon kay DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, ang big-time rollback ay bunsod ng tinatayang oversupply ng langis sa pandaigdigang merkado. Maaari rin umanong masundan pa ang pagbaba ng presyo ng petroleum products kung hindi magtutuloy-tuloy ang 2 million barrel daily oil production at may sasakatuparan ang Russia-Ukraine peace deal. Sa kapapasok lamang na balita, tinanggap na ng pamilya Duterte ang desisyon ng International Criminal Court Appeals Chamber kung saan hindi pinagbigyan ng hiling na pansamantalang pagpapalaya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isang pahayag na inilabas ng Duterte family sa pamamagitan ni Congressman Omar Duterte, sinabi nito na tinatanggap nilang desisyon ng korte na mayroong payapang puso. Anila patuloy silang makikipag-ugnayan sa defense team ni former President Duterte at nangakong ipagpapatuloy ang araw-araw na pakikipag-ugnayan at suporta sa dating presidente. Nagpasalamat rin sila sa mga kasama nilang nanalangin para kay dating Pangulong Duterte. Narito naman po ang ating mga kausi ngayong araw ng Biyernes. Salamat po. At shoutout kina Dolores Asuit, Darwin Lee Descalar, Blesilda Asunsio, Reni Cabrera, Jovencio Valido, at Ronnie Ralios. Maraming salamat po sa inyong pag-suporta sa ating programa. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito ang Balita, pwede po itong muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtumungo lamang po kayo sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayun din sa aming Facebook, Instagram at X at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati ng iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya, subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 17, versikulo 9, na nagsasabi, ang nagtatakip ng pagsalangsang ay humahanap ng pag-ibig, ngunit ang nagdadadaldal tungkol sa anuman ay naghihiwalay ng magkakaibigang matalik. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang gabi.